Kaliwat ka ng aksidente ang nangyayari sa kalsada araw-araw at sa kasamaang palad, marami ang malubhang nasusugatan at namamatay dahil dito. Pero buti na lang may naimbento ng bagay na automatic na pumoprotekta sa tao sa tuwing mabubunggo ang sasakyan, ang airbag. Ang airbag ay parang hindi mo napapansin sa loob ng sasakyan, nakatago at halos mistulang bahagi lang ng interior. At kung meron ka nito, may tsansa ka na makaligtas sa aksidente sa pamamagitan ng mabilis na pag-inflate ng malalumolobong unan sa loob ng ilang millisecond na pumipigil sa direktang pagtama ng ulo at katawan sa matitigas na parte ng sasakyan. Ang galing, no? Pero naisip mo na ba kung paano kaya ito nabuo at ano ang mekanismo sa loob nito para gawing posible? Nakatago at higit sa lahat, masasabing effective. May nangyaring aksidente sa highway. Biglang bumangga ang sasakyan sa puno. May usok mula sa gulong at tumama ang ulo ng driver sa manibela. Ito ang tinatawag na second collision, kung saan katawan ang bumangga sa matitigas na parte ng sasakyan at madalas nagiging sanhi ng malubhang pinsala sa ulo at dibdib sa isang frontal crash. Noon, mas nakakatakot at mas delikado ang mga kotse. Kulang ang crumple zones, limited ang mga early seatbelt at mataas ang tsansang tumama sa manibela o windshield kahit may lap belt. Kaya maraming banggaan ang nauuwi sa malubhang pinsala. Kaya pumasok ang isang magandang ideya, isang unan. Hindi para mas humimbing ang tulog ng driver, kundi protektahan siya sa banggaan. Tila invisible ito sa umpisa at kusang lilitaw sa mismong sandali ng pagkabangga para saluhin ang ulo at dibdib ng driver o pasahero bago pa ito tumama sa matigas na bagay. Noong 1952, naisip ni John W. Hetrick, isang engineer na dati sa US Navy, ang ideya ng safety cushion para sa sasakyan. Gumawa siya ng prototype sa kanyang kusina at nag-apply ng patent noong August 1952 at ipinagkaloob sa kanya noong isang taon ang nakalipas. Sa Germany, si Walter Linderer, isang engineer, ay nag-file naman ng patent para sa inflatable cushion noong 1951 na naaprubahan makalipas ang 3 buwan matapos kay Hetrick. Hanggang sa noong 1964, umusbong ang ideya ni Yasuzaburo Kobori, isang Japanese engineer na gumamit ng explosive para mag-generate ng gas para sa airbag, isang mahalagang hakbang tungo sa chemical inflator. Pero noong 1967 to 1968, si Alan K. Breed, isang engineer, ang nakaimbento ng ball-and-tube crash sensor, isang electromechanical device na nagtitrigger ng airbag deployment sa loob ng humigit kumulang 25 to 30 milliseconds. Ito ang unang maaasahang paraan para mapagana ang airbag sa tamang oras. Kasabay nito, ipinakilala rin ang solid propellant na gumagawa ng nitrogen gas gamit ang sodium azide mula sa mga eksperimento ni Breed at ng scientist na si John Pietz. Sa pagsulong ng teknolohiya, naging karaniwan ang sodium azide-based inflators na kalaunan ay sinundan ng mass modern formulations dahil sa mga panganib at limitasyon ng naunang chemical. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging standard ang airbag sa mga sasakyan. Hindi na sa iisang bahagi lang, kundi pati side airbags at curtain airbags para mas protektahan ang ulo at mukha sa mas malalang banggaan. Ito, ngayon may airbag na nakakabit sa sasakyan mo. Sa oras ng pagbangga, may humigit kumulang 29% chance kang makasurvive. Ganito kaepektibo ang airbag sa pagligtas ng buhay mo. Pinapatakbo mo ang sasakyan ng mabilis, tapos biglang bumangga sa puno. Naka-seatbelt ka, pero may problema. Pwedeng huminto ang katawan mo, pero ang ulo mo ay bibiglaang aabante ng mabilis, parang pendulum. Sa lakas ng tama, kahit dashboard lang ang tumama, pwede na itong magdulot ng matinding pinsala. Kaya nandyan ang airbag, parang biglaang cushion na sumusulpot sa loob ng 20 hanggang 30 milliseconds. Mas mabilis pa kaysa pagkurap ng mata. Pero paano nga ba siya napapabuga ng ganito kabilis? Habang normal ang biyahe, nakatiklop ang airbag sa loob ng manibela o dashboard. Parang malaking unan na nakasiksik at natatakpan ng manipis na takip. Kaya kung makakita kayo ng nakalagay na airbag sa sasakyan, iyon na ang mismong airbag. Sa likod ng airbag ay may maliit pero sobrang importanteng parte, ang crash sensor.
Sa modern vehicles, ginagamit ang MEMS sensors, mga maliliit na electronic chips na sumusukat kung gaano kabilis bumabagal ang kotse. Kapag normal ang biyahe tulad ng pagdaan ng sasakyan sa mga lubak sa kalsada o pagpreno ng dahan-dahan, gets ito ng sensor at hindi ito magpapadala ng maling signal. Pero kapag may malakas at biglaan ang pagbangga, agad itong nagpapadala ng signal na "This is it" sa ECU o Electronic Control Unit na sasakyan para mapasimulan ang pagpapalobo ng airbag. Tulad ng ipinakita ni Engineer Breed sa kanyang eksperimento, gumagamit ang airbag ng chemical reaction, isang maliit, kontroladong pagsabog na mabilis na naglalabas ng gas para mapalobo ang airbag ng instant. Sa loob ng inflator o yung metal na tubo sa likod ng airbag, may chemical pellets na ngayon ay guanidine nitrate. Mas safe ito at hindi madaling sumabog ng sobra. Kapag natanggap ng inflator ang signal, may maliit na igniter, parang mini electric match na umiinit sa loob ng 2 milliseconds, sapat para paandarin ang reaksyon. Pag init, agad nagre-react ang guanidine nitrate na naglalabas ng mainit na nitrogen gas. Hindi ito usok o hangin, kundi purong nitrogen na mabilis na pumupuno sa airbag sa loob ng hindi lalampas sa 30 milliseconds. Ito ang nagpapalawak ng airbag ng mabilis at ligtas gamit ang kontroladong chemical reaction ng mini explosion. Habang lumalaki ang bag, napupunit niya ang manipis na cover ng manibela o dashboard. Hindi dahil sumabog ang kotse, kundi dahil talagang design ditong mapunit. Pagbukas ng airbag, may isa pa itong mahalagang trick. May maliliit na butas sa likod na tawag ay vent holes. Dahil dito, habang tumatama ang katawan mo sa airbag, dahan-dahang lumalabas ang hangin mula sa loob. Hindi siya nananatiling sobrang tigas. Kasi kung parang bato ang airbag, para ka lang sumalpok sa pader. Sa paglabas ng hangin na ito, nagiging parang slow down pillow ang airbag. Hinuhuli ka niya ng malambot at binabawasan ang bilis mo paunti-unti at binibigyan ng oras ang katawan mo para huminto ng hindi nasusugatan ang mga organs mo. At dahil nitrogen gas ang laman, hindi ito madaling pumutok o umapoy at mabilis ding lumalamig. Pero pansin mo, ang bilis ng inflation umaabot ng mahigit 300 km per hour ang paglabas ng bag. Kaya kung hindi ka naka-seatbelt, pwede kang salubungin ng airbag ng sobrang lakas. Sa halip na makatulong, pwedeng makasama pa. Pwede kang itulak pabalik ng sobrang bilis na parang sinampal ka ng malaking unan na pwedeng magdulot ng injury sa leeg, mukha o dibdib. Kaya sa ilang modern cars, minsan hindi nag-activate ang airbag kapag hindi naka-seatbelt. May sistema kasi ang mga sasakyan kung saan maaaring hindi mag-deploy o mabawasan ang deployment ng airbag kapag hindi naka-seatbelt ang pasahero. Dahil kung hindi naka-seatbelt, posibleng hindi tama ang posisyon ng katawan ng pasahero sa oras ng banggaan. Kaya kailangang maiwasan ang maling pag-deploy ng airbag na maaaring magdulot ng mas malalang pinsala. Kapag na-deploy na ang airbag, mistulang guardian angel ito. Tinatamaan mo siya pero hindi ka nasasaktan. Pinapakalat nito ang lakas ng tama sa mas malaking parte ng katawan mo. Binabawasan ang bilis ng paggalaw mo ng ligtas at pinipigilan ang ulo mo na tumama sa manibela o salamin sa harap. Sa loob ng halos 100 milliseconds, tapos na ang trabaho niya, ang bilis ng isang kisap mata. Pero malaking tulong para iligtas ang buhay ng isang tao. Kaya sa susunod na sumakay ka ng kotse, isipin mo, kung seatbelt ang unang depensa, may airbag pa na sasalo sa'yo. Araw-araw, buhay ang nasasalba dito. At lahat nagsisimula sa isang maliit na sensor at isang mabilis na chemical reaction. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell